Eto, ang ginagawang depensa pala, no, mga boss chief amo sir, ng kampo ni dating Pangulong Duterte, no, sa ICC, eh, yung judge, yung judge, ang pinapatalsik nila. Ayan, oh, The Manila Times. Oh, yung judge ang pinapatalsik ho nila, mga kababayan. No? Imbis na ho, sagutin yung mga, o idepensa yung kanilang sarili, ang ginagawa nila, ina-oust po nila yung judges. No? ICC prosecutors reject. Na-reject na naman. Reject second bid to oust judges. Iangat ko. The Office of the Prosecutor, ay ang sabi ni Nicholas Koopman, 'di ba, Junior Junel at Marijo, ang sabi ni Nicholas Koopman, nasa Pilipinas daw ang prosecutor. Nasa Maynila daw. Kababayan, biruin mo, no? Kung ano-ano na din naiisip no lawyer ni dating Pangulong Duterte. The Office of the Prosecutor at the International Criminal Court strongly opposed former President, binasura, Rodrigo Duterte's second attempt to disqualify two judges. Biruin mo, yung judge ang gustong ipa-disqualify. Dahil daw po may nasabi na ang iisipin daw po ng mga makakapanood at makakakita nung hearing, mga kababayan, hindi daw pabor kay dating Pangulong Duterte o magiging bias daw po. The ICC has strongly opposed former President Rodrigo Duterte's second attempt to disqualify two judges from ruling on a key jurisdictional challenges in his case, calling the defense claim baseless and harmful to the court operation. In a filing date, May 22, and made public on Saturday, ICC prosecutor argue that Judge Rain Adelaide Sophie, no, Alapini Gansu, ang haba ng pangalan naman nito, of Benin, and Maria del Socorro Flores Liera of Mexico remain impartial despite defense claim that their prior ruling show bias. Wala naman ho, mga bossing. Diyan nga ho lahat patas ho, mga boss chief amo sir Di po ba? Lahat ho patas. Sinasabi nila at maliwanag na maliwanag po sa lahat ng nakakanood. Di po ba? Etong unang hearing natin, ganito lang. Aalamin natin kung si Duterte ba ang talagang kaharap natin o hindi. Pagkatapos nito, 6 months na ulit ang hearing. Yun dapat ang pagtuunan nyo ng pansin. Yung napakahaba ng panahon ng paglilitis. Kung sakali hanggat makakaya ninyo na ipaliwanag na gawin na lang po nating 1 taon ito. Bakit kayo hihiling sa amin ng ganyan, 1 taon? Ganito talaga. Kasi po kung sakali na mapatunayan na ang aming kliyente ay acquitted naman po, di ba? Di nagano na siya, nagdusa na siya ng 8 hanggang 10 taon. Sabi ni Bimbo Mercado, wag mong pagtawanan, Bimbo. Uy, sabi, 140 million ang bayad monthly. Rejected naman pala. Sayang lang ang pera. Nai-vlog ni Takeru Miyamoto yung kalahating bilyon na daw yung nailabas na pera, mga bossing. Ang pagtuunan ng pansin yung mapabilis. Di ba? Dapat umaagree kayo sa akin, mga DDS. Sabihin ninyo kay Koopman o sabihin ninyo doon sa mga total nakakarating naman kila Inday Sara Duterte. Sabihin nyo, pabilisin natin yung trial. Kawawa naman si Tatay Digong. Biruin mo, 8 hanggang 10 taon ang trial. Sabihin sa judge na kung sakali po mapatunayan na acquitted po ang tatay namin, di wala na. Nagdusa na po siya ng 8 hanggang 10 taon. Yung tatay naman po namin, kapag nasa nasa Congress po yan, malakas po yan. No? Kayang-kaya yang umubos ng 10 oras o ng ilang oras, di ba? Ilang oras.
mga bossing, doon sa Congress at sa Senado. O ipaliwanag niyo 'yun, na yung tatlong hearing pagsama-samahin na sa isang hearing. Yung tatlong hearing pagsama-samahin sa isang hearing, 'di ba ho, mga kababayan? At pagkatapos, imbis na 6 na buwan, gawing 1 buwan na lang ang pagitan. Matatapos agad 'yan. Kaya lang, siyempre may ano pa din 'yan, meron pa ding konsekwensya niyo 'yan. Ano? Naku po, pag pagka pagka si tatay ninyo, eh, nahatulan at hindi pumabor sa kanya, maaga niyong nalaman, napaaga-aga yung habang buhay na pag-iyak ninyo. Imbes na sana 8 years o 10 years pa, 'di ba? Pero hindi, kung acquit naman, di ang ganda nun, after doon uwi ng Pilipinas, makakapiling niyo na agad. Hindi yung kung ano-ano, yung judge ang pagdidiskitahan niyo. Naku po, pinapa-oust po namin o pinapatalsik po namin yung judge kasi po bias po sa amin. Kung ano-ano yun, kung saan-saan pumupunta. Rektahin niyo yung problema. 'Di ba? Rektahin niyo yung problema. Ika nga natin, lagi natin sinasabi dito sa ating channel, 1+1 = 2. 'Di ba? 1+1 = 2. Kung anong problema niyo, yun ang solusyonan niyo. Pinagdiskitahan yung dalawang judge, bias daw sa kanila, wala ding nangyari, basura ho mga kababayan. Nabasura mga bossing, meron dito siyang sinabi, kung ano yung sinabi daw, May sinabi dito hindi ko na lang makita. Pero yan po, basura, reject, 'no? Walang napala, ang laki ng bayad. Sabi ni Takeru Miyamoto, pinapanood ko po yung kanyang vlog kaninang madaling araw, 'no? Sabi nung kanyang vlog, halos kalahating bilyon na ang nagagastos doon sa kaso ni Digong. Tapos malalaman, basura yung kanilang mga pinag-iisip, yung kanilang mga isinusulong na i-oust, sipain yung dalawang judge. Siguro, pakiramdam nila, yun ang magdidiin sa kanila. Lalo na eto, yung sinasabi ni Bato de la Rosa nga, na kapagka nadagdagan na dyan, nadagdag na yung dalawang kapulisan. Yung mga kapulisan na sinasabi ni Bato de la Rosa, inuunahan yung balita na pinilit na daw po. Paano pagkusa? Pagkusang nakipag-usap yon at sinabi makikipagtulungan na. Yan lagot. Lalong diin. No? Sabi ni Brian, Pabustan ang tanong, saan nakuha ng mga Duterte ang 500 million pambayad sa mga abogado? Hindi, si dating Pangulong Duterte naman sinasabi niya minsan sinasabi niya, wala po akong pamasahe papunta dito sa Congress o sa Senado. Minsan gano'n naman. Minsan naman, sa tingin ninyo, sa dami ng negosyo, namin wala akong kakayahan na magano. Hindi mo na malaman kung ano talaga totoo. Minsan mahirap po, minsan mayaman. Minsan maski pamasahe walang pampamasahe. Minsan bilyon naman ang sinasabi. hindi mo na malaman, 'di ba? Basta kung ano yung paniniwalaan ng DDS, yun na kami. Hirap maging DDS, ano? Minsan sasabihin ni dating Pangulong Duterte, meron tayong adik na presidente, meron tayong bangag na presidente. Kapag tatanong naman, kinabukasan, ang sasabihin naman, antibiotic lang yung sinasabi kong ganun. With matching hawak pa sa pisngi. Di ba? Ngayon, yung mga DDS, ano ba, Tatay Digong, pinakalat ko na, adik si Marcos Pinost ko na sa Facebook ko Tapos ngayon, babawi-bawi ka naman. Hilo. Yung mga DDS, hindi alam kung alin talaga ang paniniwalaan.